Hi guys, for today's vlog, ang topic natin ay ito. Yan. Ano bang nakikita nyo? It's actually a rat. So, ang tawag nito is rattle. Ito ay nagamit ko na. And for today's vlog, magkukwentuhan tayo about sa rattle na to. Ayan. So, actually, hindi to bago. Nagamit ko na to. And I bought it online kasi walang bilihan dito sa amin. And ito yung likod and this is the front view. So ito ay rattle rodenticide. Okay? Rat poison for the control of field rats, mice, and other harmful rodents. And yan, pwede. Ito ay pamatay ng mga daga na kung saan they are lalo na pag destructive sila. Yan. So, ganito yung itsura. So, tingnan natin sa loob. And ito na siya, guys. Nabibili to sa Yellow app, actually. Yan siya, oh. I used this once noong ang dami talagang ang daming daga last time dito sa bahay. Malapit tayo sa mga kaya madaming tag-ulan. Maamoy siya, mabaho. Yan. Careful lang kayo sa paggamit nito kasi ito ay poisonous. Okay? Huwag niyong lapit sa mga pagkain, huwag niyong lapit sa mga pagkain ng mga mga aso at pusa niyo, mga manok niyo. Ayan. So ito siya, rattle rodenticide. Ito ay pamatay sa ating mga daga na kung saan they are very destructive sa ating mga pananim, sa ating bahay, sa ating kulungan, ganon. So, depende sa inyo, basta ito ay pamatay na mo. So, ayun mayroon siyang nangitim na yung kamay ko. I think merong natapon, konti lang. Color black po ito. Okay? So, ang rattle na to is a quick-acting, easy-to-use rodenticide used in baits to control field rats, mice, and other harmful rodents. It can be used in open dumps as torpedo baits. Direction for use, maamoy siya parang kalboro. Alam niyo yung kalboro? Prepare crushed rice, corn, dried fish, or any food stuff released by rats. Place 1/2 teaspoon of a bait on a banana leaves where rats regularly frequent or near their burrows. Pre-baiting may be continued for 2 days to ensure acceptance of the bait. Poison baits use the same material as used in the pre-banning. Mix thoroughly in 1 to 2 grams of rattle with 100. Ayun, basta ganun siya. Warning lang guys, it is a violation rules and regulations to use this product in a manner inconsistent with its label. No warranty is kind, express, or implied is made concerning to use of this product. Use assumes all risks and liabilities resulting from handling, use or application. So, yun. Babala lang ang rattle ay magiging sanhi ng pagkamatay kung malanghap o malunok. Huwag hawakan ang rattle. Gumamit ng gamang guantes o kahoy na kutsara. Hugasan mabuti ang kamay o damit na nalagyan ng rattle. Laging itago ang rattle sa dating lalagyan at sa lugar na hindi maaabot ng mga bata. This rattle and subukan natin kasi meron tayong nakikita dyan sa paligid na pagala-gala na dagaan. Kinakain yung pagkain ng manok minsan tuwing gabi. So, let's go. Let's do this and hopefully it worked. Last time it worked kasi nga nag-apply ako ng kunti lang. Nilagay ko sa rice na luto. And then, after few days, meron na akong naamoy na mga mabaho. So, it smells like rat na poison nga ng rattle na to. And
I can say it's quietly effective, and you can use it. You can buy online. Just be careful, and be careful lang sa paggamit nito kasi nakaka-poison siya. My mom also bought this, and it's not effective for traps sa rat. So, hindi siya effective. Pero, we will use it and then lagay natin dun sa, ganito itsura niya, pero madumi na siya kasi hindi talaga dumidikit. Maapakan lang maapakan lang, tas lalabas ulit. So, hindi siya adhesive. Ganon. So, anyway, ito gagamitin natin. Ito na guys, ilalagay natin ang Retol powder. Ganun lang siya, powder lang siya. So, okay na yan as long as nalagyan natin ng kahit kunti lang. Ayan. Make sure na wala kayong matapon na ganito. And then after that, pag feeling nyo, kumain na sila lahat at wala nang mga rat, is, pag kumain na sila at wala nang rat, na feeling nyo ay ubos na sila, yung natira nila, make sure na hindi nyo matapon kung saan-saan. Kasi baka makain ng inyong mga alagang manok and maging sanhi ng pagkamatay ng inyong mga ibang alaga o pet. So, dito, lagay natin dito sa madilim na for sure hindi maano ni doggy natin. Hindi ma-reach ni ating alagang doggy. Ayan, hopefully hindi niya to kukutiin. Kasi delikids talaga. Delikids yang ganyan. So, ayan na siya guys. So, ayan. So, dito sa madilim, dito sa budiga natin. And, yun. Hopefully, hindi siya maging sanhi ng accident and everything. So, that's it guys. Use Retol. It's quite mura lang and effective. Okay guys, so make sure to wash your hands and then ibalik ulit sa lagayan. Isisil nyo siya ulit and then ilagay nyo sa hindi maaabot ng inyong mga alaga or ng bata. Make sure po na punasan ang inyong mga paligid at yung mga pinaglagyan nyo po ng Retol para mapanatiling malinis at iwas sa food poisoning or sa poisoning. At wag nyo pong lalanghapin yung Retol na yun kasi sasakit po ang tiyan nyo. Okay? Pag napadaan po kayo sa ating video, please make sure to subscribe and click the notification for more updated videos. Bye!